May magnet akong nakakabit sa tali, kaya pwede siyang mag-swing na parang pendulum. Mayroon akong bloke ng tanso na hindi naaakit ng magnet dahil hindi ito magnetic. Panurin kung ano ang mangyayari kapag iniswing ko ang magnet sa ibabaw ng tanso. Nangyayari ito dahil ang magnet ay nagdudulot ng electric currents sa tanso na lumilika ng magnetic field na kumokontra at nagpapabagal dito, kaya ang kinetic energy ng magnet ay nagiging init sa tanso. Paano kung imbes na masayang ang enerhiya bilang init, magamit natin ito para mapagana ang isang bagay? Naglaan ako ng oras para gawin ang maliit na prototype na ito, kung saan may mga magnet sa dulo ng isang braso na nakasabit gamit ang mga low-friction na bearing. Dahil dito, kaya nitong mag-swing na parang pendulum. Pinalitan ko ang bloke ng tanso ng tansong kawad na pinulupot para maging coil, pero hindi pa ito nagagamit dahil hindi pa nakakabit ang mga dulo ng kawad. Maglagay tayo ng LED dito para makita natin kung mapapailaw natin ito. Kaya ang LED ay kumikislap lang sandali kapag dumadaan ang mga magnet sa coil. Pero parang nangyayari lang ito pag mula kanan papuntang kaliwa ang galaw ng magnet. Sa tingin ko, ito ay gumagawa ng alternating current sa coil. Pero ang LED ay kailangan ng direct current. Para maayos ito, gagamit ako ng ilang diode na parang one-way na valve ng kuryente at ayusin bilang full bridge rectifier para gawing direct current ang alternating current. Ibig sabihin, pwede akong magdagdag ng capacitor para mag-imbak ng enerhiya sa pagitan ng bawat swing. Astig yun, di ba? Ngayon, palakihin pa natin at alamin kung ano pa ang kaya nating paganahin. Buti na lang ay may malaking tatsulok na frame ako na mula sa dating proyekto kong trebuchet. Sakto itong plataforma para subukan ang pendulum. May natira pa akong aluminum box section para sa bagong braso ng pendulum. Pero bakit na ba natin sinusubukang kumuha ng enerhiya mula sa pendulum? Ang pendulum ay mechanical na imbakan ng enerhiya. Dahil sa low friction bearings, naiangat ang braso at napapanatili ang swing hanggang sa bumagal dahil sa friction. Dahil matibay ang frame, madali akong makapagdadagdag ng bigat sa pendulum para mas maraming enerhiya ang maimbak. I-charge ko ito sa pamamagitan ng pagtaas at pagbitaw ng bigat kaya aabot ng higit isang oras ang pag-swing. Pwede tayong gumawa ng generator para gawing kapaki-pakinabang na kuryente ang naimbak na enerhiya. Sa isang generator, maraming magnet ang nakakabit na may alternating pole directions, at parehong malakas ang magnetismo sa magkabilang panig, pero ang mahalaga lang sa atin ay ang panig na nakaharap sa coil. Sa paglalagay ng maliliit na magnet sa pagitan ng malalaki at pag-ikot sa tamang direksyon, nabubuo ang Hallback array na nagpapalakas ng magnetic field sa isang panig at nagpapahina sa kabila. Mas mapapalakas ito kung lalagyan ng iron plate sa likod ng magnet dahil mas madali nitong pinapadaan ang magnetic field pabalik. Tumutulong ito para mas mapalakas at mapukos sa isang panig para makabuo ng mas maraming kuryente sa coil. Para sa backplate, may mild steel sheet ako na halos 99% bakal, pero di ko pa nasubukang mag-machine steel sa homemade CNC mill ko. Kumuha ako ng bagong carbide end mill gamit ang recommended na feed at speed at pinindot ko ang emergency stop. Mukhang kulang talaga sa torque ang spindle ko sa mababang RPM na kailangan para sa bakal. Kaya binawasan ko ang lalim ng hiwa at mas maganda na ang pagputol. Ngayon, may mild steel backplate na tayo para sa whole back array. Nag 3D print ako ang plate para hawakan ang mga magnet sa tamang distansya ng generator at ipinasok ko ng mahigpit ang mga magnet sa mga na-print na slot. Pagkatapos, titingnan ko kung matagumpay kong nagawa ang whole back array. Kaya, sa likod na bahagi, nandun pa rin ang magnetic field, pero napakahina na nito. Sa totoo lang, halos hindi mo na mapapansin, samantalang sa harap ay napakalakas nito. Magandang balita, dahil mahirap tanggalin ang mga magnet. Ngayon, pwede nang ikabit ang mga magnet plate sa dulo ng pendulum arm. Gumamit ako ng aluminum extrusions para gawing platform sa ilalim na paglalagyan ng mga coil.
Sa paggawa ng coils, nag-3D print muna ako ng template gamit ang clear resin sa Formlabs Form 4 at binalutan ito ng 0.4mm na enameled copper wire para makabuo ng coil. Nagprint ako ng tulay na ikakabit sa platform sa ilalim ng pendulum. Madaling ikabit ang coils sa pagitan ng mga magnet. Kapag nilagyan ng maliit na LED, gumagana ito tulad ng prototype. Nilagyan ko rin ng full bridge rectifier, mga capacitor at voltmeter para sukatin ang boltahe na napoproduce. Nakakagawa na tayo ng 4 na volts at dahan-dahan itong tumataas. Baka kailangan muna nating i-charge ng kaunti ang mga capacitor. Umilaw na ang LED sa 8 volts. Ngayong gumana na ang generator, nagdagdag ako ng 5 coil pa para mas mapalakas, kaya 6 na lahat. Pero napansin ko na gumagalaw ng ilang milimetro sa gilid ang pendulum dahil sa laki nito. Para maiwasan ang banggaan, gumawa ako ng bumper guide para manatili sa gitna ang mga magnet sa mga coil. Para masubukan ang braking force ng mga bagong coil, pinagdugtong-dugtong ko ang mga wire para magka-direct short. At sa isang swing lang, tuluyan na ngang huminto ang pendulum. Ikinabit ko ang oscilloscope para makita ang boltahe ng mga coil at napansin ang maliit na problema. Ito ang alternating voltage na ginawa ang generator at makikita mo na ang bawat cycle ng alon ay hindi pantay ang boltahe. Dahan-dahan itong tumataas at bumababa. Nangyayari ito dahil ang isang coil ay gumagawa ng 15 volts at habang mas marami pang coil ang nadaraanan ng mga magnet, tumataas ang boltahe hanggang 80 volts sa gitna. Sa tingin ko, ang tanging paraan para masolusyonan ito ay pagpares-paresin ang mga coil at bawat pares ay ikabit sa sarili nitong full bridge rectifier. At sa kabutihang palad, nakapag-order na ako ng sobrang daming diode na magagamit ko para gumawa ng 3 full bridge rectifier gamit ang prototype PCB board na ito na maaring ikabit sa tabi ng mga coil gamit ang 3D printed na bracket at pwede nang hinangin. Ngayon, kapag sinukat ko ang output voltage gamit ang oscilloscope, makikita na pinananatiling positibo ng mga diode ang voltahe. Makikita ring mas consistent na ang voltage peak sa higit 30 volts. Naghinang ako ng ilang malalaking capacitor ng parallel para makagawa ng capacitor bank na 50,000 microfarad at gumawa ako ng 2 para sa kabuuang 100,000 microfarads o 100 millifarads upang makapag-imbak ng mas maraming enerhiya sa pagitan ng bawat pagswing ng pendulum. Ngayon, malapit nang matapos ang pendulum generator, kaya ibalik na ang mga pabigat at tingnan kung ano ang mapapagana nito. Sige, magsimula tayo sa isang LED dahil alam nating gumagana ito at tiyakin nating maayos pa rin lahat na yung tapos na ang pendulum. Matagal mapuno ang mga capacitor. Ayun, umiilaw na ito ng mas maliwanag. Subukan natin kung kaya ng higit sa isang LED. Heto, 2 LED. Madali itong umiilaw pero medyo mahina, kaya itulak pa natin ng kaunti ang pendulum. Subukan natin ang 3 LED. Paano naman kung 4 na LED, 5 LED, at sa huli, 6 na LED? Mukhang madali ang pagpapailaw ng LED, kaya subukan natin paandarin ang iba, tulad ng electric motor na may fan. Ay, wow! Ang lakas ng power niyan. Hinihigop talaga ng ventilador ang enerhiya mula sa pendulum. Ilalagay ko ito sa sahig para ipakitang hindi baterya sa manggas ko ang nagpapagana nito. Ang astig nun, di ba? Paglilipat ng galaw sa pamamagitan ng paglikha ng kuryente. Kaya ngayon, meron tayong malaking pendulum na magsisilbing imbakan ng enerhiya na parang mechanical na baterya at isang generator na magkukonvert ng nakaimbak na enerhiya na ito sa kapaki-pakinabang na kuryente. Paano tayo makakapag-imbak ng mas maraming enerhiya? Simple lang, taasan ang gravitational potential energy sa simula ng pagswing sa pamamagitan ng pagdagdag ng pabigat. Pero may ilang problema rito.
Habang nagsiswing ang pendulum, pareho lagi ang oras ng bawat swing at ito ay ayon sa pormulang ito. Sa madaling salita, ang haba lang ng braso ang nakakaapekto sa oras ng swing at ang bigat o taas nito ay hindi nagbabago sa tagal ng isang swing. Totoo lang ito kapag ang anggulo ng swing ng pendulum ay mas mababa sa 10 hanggang 15 degrees. Kapag tinaas ko ang anggulo ng pendulum sa posisyong 2:00 para mas malaki ang nakaimbak na enerhiya, tumatagal ang bawat swing. Kailangang dagdagan ang capacitor bank ng generator para mapanatili ang tuloy-tuloy na kuryente sa pagitan ng mga swing. Gayun din, ang boltahe mula sa generator ay direktang proportional sa bilis ng pendulum sa ibaba ng swing nito. Kapag binitiwan ang pendulum mula sa mas mataas, nagkakaroon ito ng mataas na paunang boltahe. Sa dulo ng swing, mas mababa na ang boltahe. Kaya, para makapag-imbak ng mas maraming enerhiya, dagdagan ang bigat at panatilihing mababa ang taas ng swing. At sa ganitong paraan, mas consistent ang boltahe at ang tagal ng swing. Maaring magdagdag ng voltage regulator para gumana ang generator hanggang 30 volts at mapapagana ang mga LED sa mas komportableng 8 volts na nagpapanatili ng maayos na kuryente sa loob ng ilang minuto habang dahan-dahang kino-convert ang enerhiya ng pendulum sa ilaw. Ang isa pang nakakatuwang bagay ay ang nakaimbak na enerhiya sa pendulum ay direktang proporsyonal sa taas ng kanyang swing at maaari nating sukatin ang pagbaba ng taas ng swing para makalkula ang konsumo ng kuryente ng mga LED. Kaya, mula sa taas ng swing na 18 cm mula sa gitna, pwede na nating bitiwan ang pabigat para paganahin ang mga LED. Matapos ang 3 minuto ng pag-swing at pagliha ng liwanag, nabawasan ang pag-swing ng pendulum ng mga 13 sentimetro. Na para sa 40 kilong pabigat ay katumbas ng 51 joules at dahil ang 1 watt ay 1 joule bawat segundo, ang 51 joules sa loob ng 180 segundo ay may katumbas na average na lakas na 0.28 ng 1 watt na medyo mababa, pero kapag ikinonekta ko sila sa aking variable power supply sa parehong boltahe, mukhang tama naman. Pwede ko pa gamitin ang USB voltage regulator para i-charge ang cellphone ko, pero ang maximum na enerhiya sa pendulum ay mga 0.02 watt-hour lang. Kailangan kong itaas ang pabigat ng halos 1,000 beses para ma-charge ang baterya. Hindi iyon 1,000 pag-swing, kundi ang pagbuhat at pagpapabagal ng pabigat, hanggang tumigil ito ng 1,000 beses. Mukhang masyadong mabilis ma-discharge ng telepono ang karga ng mga kapasitor sa bawat pag-swing, kaya nagre-resulta ito sa hindi pantay na pag-charge na ayaw ng telepono. Paano kung subukan nating paganahin ang spark generator na 400 kilovolt na nangangailangan ng mabilisang bagso ng kuryente? Sige, spark generator sa 3, 2, 1. Sobrang nakakabaliw naman yon. Paano kaya kung gawing linear ang galaw ng pendulum gamit ang homemade Kong electromagnetic launcher? Ginamit na ang launcher na ito noon para magpalipad ng radio-controlled na eroplano gamit ang magnet at kuryente. At mukhang itinabi ko ito sa isang bagay na metal kaya nagkaroon ito ng kaunting sira. Pero di naman dapat iyon maging hadlang para gumana ito. Kung i-connecta natin sa pendulum generator, mapapalipad ba natin ang paper plane? 3, 2, 1. Oh. Sa tingin ko, kulang ang nalilikhang power mula sa isang pag-swing ng pendulum. Hahayaan ko munang mag-charge ang mga kapasitor bago subukan ulit. Sige, dapat naka-charge na ang mga kapasitor ngayon, kaya pindutin na natin ang launch button sa 3, 2, 1. Hey, wow! Gumana iyon ng maayos. Kahit mababa ang energy density ng pendulum na batra kumpara sa modernong lithium na batra, masaya pa rin itong pag-eksperimentuhan sa workshop. Sana naging interesante ang proyekto para sa inyo. Salamat sa panonood!